Ano po, ayan. Pero umpisahan na ho muna natin ito. Um, Gusto ko, ewan ko kung bakit laging nandito 'to. Ano po, um, yun daw pong hindi, maisingit ko lang 'no. Yun daw pong ayan 'no, yung tinakbuhan ni Mo Kausaw na party list nung kailan ba yun, mga 2018, something like that. Hindi, meron ba? Anong ano yun, 2019, something like that, oh. Eh, dawit daw doon sa mga ano, sa mga pork barrel scam, mga kababayan. Alam mo, oh, sabi dito, AA o AA, parang tae yun, O AA Kasosyo o AA Kasosyo Party List Group, which nominated former Communication Assistant Secretary Muka Uson as its primary nominee in the House of Representatives in 2019 election has been previously implicated the multi-billion pork barrel scam. Grabe, no? Eh, kung ganyan, wala silang pinipili, no? Kahit sino na lang ang masalihan nila. Basta importante sa kanila, eh maihalal sila ng bayan. Naku, buti na lang po mga kababayan. At hindi nyo pinagboboboto yung mga ganyan pong mga party list. Oh, anyway ho, mga bossing, umpisahan na po natin ito. Ano? Umpisahan natin mga boss chief amo sir, eh doon sa kwento ni Zian Gasa kung paano daw po naaresto, nahuli ito pong si Saldico, mga kababayan. Ito. Ayan, no? Sabi niyo dito mga bossing, no, sa kwento ni Christian Albert Gasa o si Christian Gasa, summary, ito daw po yung buod noong kung paano naaresto, kung paano nahuli, mga kababayan, si Saldico. Iusog ko lang ng konti, no? Medyo iaayos ko. Sabi dito, si Saldico at ang kanyang pamilya daw po ay nasa loob ng isang sasakyan. Patawid ng Germany border from, paano ko babasahin to? Czechia, ganyan? Oh. Kumbaga, Czechia. O baka ganyan, Czechia. Ang driver nila ay isang French citizen driving a car with a French license plate. Siguro doon nagkampante itong si Saldico ho, mga kababayan. Nagkampante siya. Oh, okay lang 'yan. Yung driver natin, French. Tapos yung plaka natin dito naman. So hindi iisipin na lokal, hindi na mag-iisip ng kung ano-ano pa na may taong nakasakay na undocumented, no? Ma'am Elena Garcia at Ma'am Neng Gigi. At dahil kampante si Saldi at ang pamilya na walang border control inside the Shenzhen area, iniwan nila sa France yung mga pasaporte daw po nila, no? Passport, dagdag kaalaman, kahit kanselado na ang Philippine government ang passport ni Saldico, sabi dito, ito ay mananatiling valid sa mata ng foreign government as long as hindi pa ito expired daw po. Hindi niya lang ito pwedeng i-renew. Oo, dahil syempre pag ni-renew, sandali, wanted na nga to si Saldico, mag-renew pa ng passport. Di po ba? Sadali lang ha. Oh. Ayun. Di ba? Hindi lang ito pwedeng i-renew. Going back sa istorya, kung bit-bit ni Saldico ang kanyang Philippine passport while crossing the Czech-German land border, payapa silang makakadaan sa random check. Sa kaya nakukuha ni Christian Gaza yung kanyang mga yung kanyang mga istorya kagaya ho nito. Kasi yung iba mga nagkakatotoo, yung iba hindi. Hindi lang nito pwedeng i-renew, okay? Payapa silang makakadaan sa random checkpoint, no? Pinakita ni Saldico picture ng passport niya sa phone, ngunit hindi ito tinanggap ng German authorities daw. Required daw ang physical copy. Dinetain siya sa Czech side ng border sa kasong illegal alien with no proper documents. Okay? Kung dinala niya, walang problema. At ito nga pong si Roque humihirit, mga kababayan. Humihirit si Harry Roque na tinuturuan si Saldico kung paano daw po maiiwasang iuwi siya sa Pilipinas. Magtataka ka sa mga gunggong na yan. Ano po?
sasabihin ayaw nila sa korupsyon, pero sila mismo yung magtuturo dito sa mga tao na ito, kagaya ni Saldico, para maiwasan po yung Pilipinas, para maiwasan po yung humarap sa batas ng Pilipinas. No? Ang gugulo niya mga yan. Oh, asan pa tayo? Kailangan lang sanang i-verify ng check authorities yung totoong identity deportation at totoong identity niya, tapos pwede na siyang makalaya given na mayroon naman talaga siyang valid Schengen visa. Oh. Kaso hindi lang niya dala. Kumbaga, maliit na problema, simpleng problema, katiting lang, lumala. Ano po? Lumala. Nasaan na to? Naobliga ang Czech authorities na i-detain siya at i-hold bilang wanted fugitive of the Republic of the Philippines, pero hindi siya mapauwi agad-agad dahil wala naman siyang existing Interpol Red Notice, wala pa. At wala siyang existing local case sa EU para maging subject for extradition. O, yun daw. No, pero ginagawa ng ating gobyerno ang lahat ng makakaya upang si Saldico ay mapauwi, mga bossing, no? Gets nyo na ngayon, hindi na kayo naguguluhan. You're welcome. So please stop bashing our own government, no? Saying na mahina sila at walang kwenta, blah blah blah. No, they are doing everything. Sabi, they can they were doing ilang kasi ko doon siya nasa likod natutulog, you know? Baka magising natin. No, they are doing everything they can. Sadyang sobrang komplikado lang talaga ang sitwasyon. I will update you sa mga susunod na mga kabanata. Sabi niyan ni Sian Gasa, ang pambansang Martes. Ang sabi naman ng Pangulo natin, mga kababayan, ay pipilitin at talagang iuuwi po si Saldico para mapapanagot po sa ating bayan. Ang hindi mo maintindihan kay Harry Roque, ano po, hindi mo maintindihan sa kanila, mga kababayan, mga boss chief, sir. Yun nga yung kagaya ng sinabi natin. Gusto nila na mapapanagot po yung mga walang ya, yung mga magnanakaw sa ating bayan, pero sila ang numero uno na kumokontra na iuwi po si Saldico. Pero ito ang ating Pangulo. Oh, tuloy-tuloy lang po. Ang ating Pangulo, ano sabi? We will bring home Saldi and we will do so to accordance in the law. No? With the law. So sa madaling salita po, talagang susunod at walang shortcut, mga kababayan. Walang shortcut. Yung isang Saldico na uuwi ng Pilipinas na nahuli doon sa Czech ay makakakuha ng due process. Hindi ho kagaya nung mga panahon po nung dating Pangulong Duterte. Kawawi lahat, no? Sabi ni Virgilio Orsolio, shout out Sir Mark, sana mahuli na rin si Harry para managot ang pinagagawa niya